Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 20 animal facts na hindi mo pa nasusubukang alamin sa Google search. Tingnan natin sa kanila kung alin ang facts sa fake news. Kung isa kang nature lover o sadyang curious lang, ang video na to ay para sa'yo. Ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Ang likod daw ng camel ay may lamang tubig. Ang tunay na laman ng kanilang likod ay taba na ginagamit nila bilang sustansya sa panahong wala silang makain. Ito ang dahilan kung bakit natatagalan nila ang hindi uminom dahil pwede nilang i-convert ang taba bilang tubig. Fact: ang mga hayop ay nakararanas din ng menopausal stage. Ang mga beluga whale, killer whale, narwhal at pilot whale ang apat na hayop na dumadaan sa menopausal stage. Sila pa lang ang nakitaan ng ganitong katangian. I wonder kung pumupunta ba sa malamig na tubig ang mga whale para labanan ang hot flashes. Ang mga chameleon daw ay nagpapalit ng kulay para maging invisible. Ang mga chameleon ay nagpapalit ng kulay depende sa kanilang mood o emosyon. Hindi totoo na ang chameleon ay nagpapalit ng kulay upang makapagtago sa kahoy o halaman. Ang kulay ng kanilang balat ay paraan ng komunikasyon at para makaakit ng mating partner. Fact: ang mga unggoy ay natuturuang gumamit ng vending machine. Isa lamang itong patunay sa katalinuhan ng mga unggoy at sa dali nilang matuto. Marami pa silang kayang gawin higit sa ating inaasahan. Kaya the next time na nahihirapan kang gumamit ng vending machine, alalahanin mo na kaya ito ng mga unggoy. Manhid daw ang shell ng mga pagong. Ang shell ng pagong ay may nerve ending at konektado sa kanilang spinal column. Dahil dyan, nararamdaman ng mga pagong kung merong humahawak sa kanilang likod. Hindi tulad ng ibang parte, ang kanilang shell ay may mataas na pain tolerance na panangga nito sa kalaban. Fact: mayroong bulate na kayang humaba ng 6 feet. Ang tawag dito ay giant Gippsland earthworm at makikita lamang sa Australia. Sa laki, aakalain mong isa itong sawa. Sobrang bihira na lang ang makahanap ng bulating ito dahil sila ay endangered animals. I wonder kung gaano kalaki ang isda pag giant earthworm ang pain mo sa pamingwit. Umiinom daw ang mga elepante gamit ang kanilang ilong. Hindi nila pwedeng gamitin ang kanilang ilong sa pag-inom gaya ng straw dahil hindi konektado sa digestive tract ang kanilang tusk. Kung mapapansin, ginagamit nila ito parang tabo at saka nila binubuga sa loob ng kanilang bibig. Fact: ang mga baboy ay hindi kayang tumingala. Hindi kayang tumingala ng mga baboy dahil imposible ito base sa istruktura ng kanilang leeg. Ang katawan nila ay binuo upang makahanap ng pagkain sa lupa gaya ng root crop at mga nahulog na prutas. Kailangan pa nilang umupo upang tumingala sa taas. Naaamoy daw ng pating ang patak ng dugo sa dagat? Ang mga pating ay may malakas na pang-amoy pero hindi ibig sabihin nito ay naaamoy na nila ang lahat sa dagat. Fact: dahil kaya nilang maamoy ang isang patak ng dugo sa lawak ng swimming pool, pero fake news kung ang statement ay naaamoy nila ang isang patak ng dugo sa buong karagatan. Masyado kasing malawak ang dagat para maamoy ang isang patak ng dugo. Fact: 90% sa pagkain ng leon ay huli ng mga babaeng leon. Ito ay dahil sa mas mabilis tumakbo ang mga babae kaysa sa lalaki kaya mas malaki ang tsansa nilang makahuli ng makakain. Ang pangunahing trabaho ng mga lalaki ay proteksyonan ang teritoryo ng kanilang pamilya laban sa mga intruders.
Ang mga lalaki ay walang pakialam sa mga baby lion kaya kailangan doblehin ng mga babae ang effort dahil may mga baby lion pa silang pakakainin. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription eh. Please! Ang mga pusa daw ay hindi marunong lumangoy. Gaya ng mga aso, ang mga pusa ay likas na marunong lumangoy at hindi basta-basta malulunod. Bihira mo nga lang sila makikita sa tubig dahil mortal enemy ito ng mga pusa. Ang purr ay ginagawa ng mga pusa sa tuwing masaya ang mga ito. Hindi totoo na ang mga pusa ay nagbabibrate o purr sa tuwing masaya sila. Ang totoo, maraming dahilan kung bakit nagbabibrate ang pusa. Ang pangunahing dahilan ay for bone regeneration o sa tuwing masakit ang kanilang katawan at kasukasuan. Ang purr o vibration ay kadalasan ding makikita sa pusang kinakabahan o nagugutom. Fact: ang puso ng balyena ay tumitibok lang ng 9 beses sa isang minuto. Kung ikukumpara sa tao, napakabagal ang tibok ng kanilang puso. Sa totoo lang, kaya pa itong pabagalin hanggang 2 heartbeat per minute sa tuwing umaabot sila sa malalim na bahagi ng dagat. Amazing, di ba? Fact: ang mga sea mammals gaya ng whale, dolphin at sea lion ay hindi umiinom ng tubig sa dagat. Masyado kasing maalat ang tubig dagat at delikado ito sa kanilang katawan. Kumukuha ng tubig ang mga sea mammals sa paraan ng pagkonsumo ng dugo ng kanilang pagkain. Ang mga kuto daw ay mahilig sa madumi at mabahong ulo kaysa sa malinis. Ang mga kuto at lisa ay non-discriminatory. Ibig sabihin, hindi sila namimili ng ulo, madumi man ito o malinis. Hindi rin totoo na pag hindi ka naligo ay automatic kang tutubuan ng kuto. Tandaan, mas madaling sugpuin ang kuto at lisa kung malinis at aktibo mo silang susugpuin gaya ng araw-araw na paliligo. Fact: ang mga lamok ay ang deadliest animal in the world. Taon-taon, may 1 milyong tao sa buong mundo ang namamatay dahil sa sakit na naikakalat ng lamok. 500 dito ay mga Pilipino. Ilan sa sakit na pwede mong makuha sa kagat ng lamok ay malaria, dengue, chikungunya at Zika virus. Magkakaroon daw ng kulugo ang sinumang hahawak ng palaka? Imposibleng magkaroon ng kulugo ang sinumang hahawak ng palaka dahil wala namang virus sa balat nito na pwedeng magdulot ng kulugo. In fact, mas malaki ang tsansa mong tubuan ng kulugo sa paghawak ng karne ng manok, isda at baka kesa sa paghawak ng palaka. Fact: ang mga hummingbird ay ang tanging ibon na kayang lumipad ng pabaliktad o paurong. Nagagawa nilang lumipad sa paurong na direksyon dahil sa bilis ng pagaspas ng kanilang pakpak. Ang mga aso daw ay colorblind, pwedeng fact at pwedeng fake news. Ito ay dahil sa ang mga aso ay kaya lamang kilalanin ang kulay asul, dilaw at kaunting gray. Kung ikukumpara sa tao, mas marami tayong kulay na nakikita. Hindi nakikilala ng mga aso ang kulay pula at berde, kaya wag mo na silang bilhan ng accessory o laruan na may ganitong kulay. Pwede silang tawaging colorblind dahil asul at dilaw lang ang kaya nilang makita. Pwede ring fake news dahil paano sila tatawaging colorblind kung imposible sa kanilang lahi ang makita ang ibang kulay. Fact: ang mga starfish ay may mata sa bawat dulo ng kanilang kamay. Ibig sabihin, pag may nakita kang starfish na may 5 kamay, meron din itong 5 mata.
Kung ang starfish ay may 40 galamay, meron din itong 40 mata sa bawat dulo ng paa. Isa pang nakakamangha sa starfish ay wala itong utak, walang dugo, at walang puso. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa bubuyog na namataang nagbubukas ng bote. Nakikita sa video na marunong ding magtulungan ang dalawang bubuyog para buhatin ang plastic cup. Ang isang bote ng soft drink ay may laman na 43 grams ng asukal at ito ang gustong inumin ng mga bubuyog. Ayon sa mga bee experts, maaaring coincident lang na nabuksan ng bubuyog ang bote at hindi nito alam ang kanilang ginagawa. Maaari daw na nadiskubre ng mga bubuyog ang matamis na juice sa bote dahil sa dami ng plastic bottle na nagkalat sa paligid at ito na nga ang pinagpraktisan nilang buksan. Kung tutusin, ang mga bubuyog ang isa sa pinakamatalinong insekto. Alam mo kung ano pa ang insektong hindi mo aakalaing nagtataglay ng talino? Yan ay ang mga praying mantis. Palaging nasa peligro ang buhay ng mga lalaking mantis sa tuwing mating season dahil kinakain sila ng mga babaeng mantis. Yup, ang mga babaeng mantis ay cannibal at kinakain nila ang mga lalaking umaakyat ng ligaw. Dahil dyan, nakaisip ng bayolenteng paraan ang mga lalaki upang hindi sila makain ng mga babae. Kung minsan, binubugbog ng mga lalaki ang babae upang mawalan ito ng gana na kainin sila. Ilang beses nang namataan ng mga babaeng mantis na may sugat at pasa sa katawan at yan ay kagagawa ng mga lalaking nanliligaw sa kanila. Sa ganitong mapanakit na paraan, nawawalan ng lakas ang babae na kainin ng lalaki at patuloy lang sila sa kanilang labing-labing. Ang salitang romansa at pagmamahalan ay wala sa bokabularyo ng mga praying mantis. Ang isa pang hayop na may bayolenteng paraan ng panliligaw ay ang nursery web spider. Gaya ng praying mantis, ang mga babaeng gagamba ay cannibal din at kinakain ng mga lalaki na umaakyat ng ligaw. Kaya naman ang mga lalaking gagamba ay nagsisimulang itali ang mga paa ng babae gamit ang kanilang sapot upang hindi makapalag ang mga babae. Sinasaktan muna ito ng mga lalaki at kapag nanghina na ang babae, saka lang niya ito itatali. Sa ganitong paraan, nakakaiwas ang mga lalaki sa kanibalismo ng mga babae. Kapag tapos na ang kanilang labing-labing, saka lang pakakawalan ng lalaki ang babae. Sobrang wild at kinky ng sex life ng mga gagamba, pero at least, ligtas nilang naroromansa ang mga babae. Sobrang weird ng sex life ng mga gagamba, pero hindi ba parang mas weird kung makakita ka ng pagong na puno ng lumot? Tingnan mo, mukha silang troll. Normal lang sa pagong ang magkalumot dahil sa bagal nilang kumilos at hindi choosy ang lumot kung saan ito tutubo kahit balat pa ito ng ahas. Kung hindi ka maliligo, pwede ka rin tubuan ng lumot. Pero sa kaso ng pagong, delikado ang lumot dahil ang mga shell na may sugat ay hindi nasisinaga ng araw kaya mas mabagal ito kung humilom. Mabilis din silang ginawin dahil inaagaw ng lumot ang init ng araw na dapat ay sa kanilang katawan mapupunta. Kaya naman nakakatulong sa pagong kung lilinisin mo ang kanilang shell para happy ang mga pagong gaya ng isa na to. Matanong ko lang nakakita ka na ba ng wildcat na na-stranded sa lumulutang na yelo? Ang weird, diba? Kinuna ng video na to sa bansang Argentina noong 2021 at nag-iwan ng palaisipan kung bakit may mountain lion sa glacier at sa gitna pa ng dagat. Ang mga mountain lion o puma ay karaniwang makikita sa bundok kaya nakakapagtaka kung paano ito napadpad rito. Maaari daw na ginamit ng mountain lion ang yelo bilang balsa upang makarating sa kabilang isla. Magaling din lumangoy ang mga mountain lion kaya sisiw lang sa kanila ang bumalik sa lupa. Yan na nga ang nakakakilabot na napatunayan ng bangkero na to matapos makaengkwentro ng mountain lion sa ilog. Ngayong nakakita ka na ng mountain lion sa ilog, weird pa rin ba kung makakita ka ng balyena sa gubat? Ang astig siguro kung merong ng whale species ang marunong maglakbay sa gubat. Ganito ang nangyari sa Brazil matapos makita ng mga residente ang patay na balyena sa loob ng gubat. Nagulat ang mga witness sa kung paano ito nangyari.
Tinubuan kaya ito ng paa at nagsimulang maglakad? Ang balyena pala sa video ay isang batang humpback whale na inanod ng high tide sa gubat. Tumataas kasi ng 13 feet ang tubig na umaabot sa gubat, kaya dito na inanod sa gubat ang patay na balyena. Ano kayang gagawin mo kung may makita kang ganito sa inyong lugar? Kaya sobrang sarap pag-aralan ng mga hayop dahil sa dami ng hindi pa natin nalalaman sa kanila. Dahil para saan pa ang panunood mo ng YouTube, kundi lang din ang para matuto. Bago tayo magpatuloy, meron lang akong isa-shoutout. Hello kay Timoteo Dazo. Hello rin kina Xander Crane at Philip Levi Satana. Advance happy birthday kay Kyle Angelo Lucena, Princess Jane at Princess Jessica Ebrada, Kenzo Mendoza, at kay Cyrus Senpai. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang kwentuhan. Ang ating mundo ay puno ng panganib, pero maraming hayop ang nakabuo ng matalinong paraan para mabuhay. Sa ibang bahagi ng mundo, may mga hayop na natutong magtago at tumakas gamit ang mga ligtas na lugar sa kalikasan tulad ng mga ilog, bangin, tubig tabang o kahit nagyayelong tubig na iniiwasan ng mga mandaragit. Hindi lang ito tungkol sa bilis ng pagtakbo, kung minsan ang kaligtasan ay nasa tamang lugar na pupuntahan. Sa Yellowstone National Park sa Amerika, isa sa pangunahing pagkain ng mga lobo ay ang mga usa o elk. Mabilis at matalino ang mga lobo, lalo na't nagtutulungan sila sa pangangaso. Pero may taktika ang mga usa lalo na tuwing taglamig. Kapag hinahabol, madalas silang tumatakbo papunta sa ilog. Hindi makalapit rito ang mga lobo dahil ayaw nila sa tubig. Iniiwasan kasi ng mga lobo na mabasa ng malamig na tubig dahil baka mamatay sila sa sobrang lamig. Hindi sila katulad ng mga usa na kayang tiisin ang nagyayelong tubig. Dahil dyan, tumutungo ang mga usa sa tubig sa tuwing hinahunting sila ng lobo. Pero may mga panganib din dahil kapag tumagal sila sa tubig, pwede silang magka-hypothermia. Gayunpaman, mas pinipili pa rin ng usa ang manatili sa tubig kesa kainin sila ng mga lobo. Sa South Africa, may maliit na uri ng antelope na tinatawag na klipspringer. Ginagamit nito ang matatarik na bato at bangin para makatakas. Kapag hinahabol sila ng African wild dogs, tumatakbo ito paakyat sa mga bato at bangin na halos mahulog na sila sa gilid. Kaya nitong kumapit sa gilid ng bangin gamit ang mga paa na parang goma. Ang mga aso ay hindi makasunod dahil madulas at delikado. Kapag narating na ng klipspringer ang bato, tumitigil sila rito hanggang sa magsawa ang kanilang kalaban. Madalas ay sumusuko na lang ang mga aso para bang may natural na pader na nagtatanggol sa kanila. May ibang antelope din na gumagamit ng tubig, tulad na lamang ng waterbuck. Kapag hinahabol sila ng mga leon at wild dogs, ang mga waterbuck ay tumatakbo diretso sa lawa o ilog. Ang mahahabang paa ng waterbuck ay nakatutulong upang sila ay makasulong sa malalim na tubig. Dahil dyan, ang mga predator ay nawawalan ng gana na habulin sila sa gitna ng tubig. Nakatutulong din ito para maitago ng antelope ang kanilang amoy. Dahil dyan, nahihirapan ng mga predator na hanapin ang kanilang amoy sa dumadaloy na tubig. Sa bansa naman ng Australia, ang mga kangaroo ay may sariling paraan. Kapag hinahabol sila ng dingoes, tumatakbo sila sa malalim na ilog o sapa. May mga pagkakataon pa nga na sinusubukang ilubog ng kangaroo ang kalaban gamit ang lakas ng kanilang mga braso. Pero kahit hindi nila ito gawin, malaking balakid na rin ang tubig para sa mga mandaragit. Dito naman sa nagyayelong lugar ng Antarctica, iba ang estilo ng mga penguin. Malimit silang nasa lupa kesa sa dagat. Pero kapag may mga leopard seals sa paligid ng yelo, nag-aantay muna sila. Tsumitsyempo sila ng tamang oras para sabay-sabay na tumalon sa tubig. Kapag nagsabay silang lumangoy, nalilito ang mandaragit dahil sa bula at sabayang galaw. Mas lumiliit ang tsansa na isa sa kanila ang mahuli. Hindi lugar ang sikreto nila kundi tiyempo at sama-samang pagkilos.
kahit ang maliliit na insekto ay may paraan din. Sa Africa, may mga tipaklong na kapag nilapitan ng mga ibon ay biglang sumusuksok sa damuhan. Ang kapal ng damo ay nagiging proteksyon nila. Imbis na lumipad at maging lantad, mas pinipili nilang manatiling nakatago at hindi gumalaw dahil mas ligtas ito kaysa umalis. Sa North America, ang mga squirrel ay gumagamit ng mga puno. Kapag hinahabol ng mga fox o ibon, mabilis silang umaakyat sa puno at tumatalon sa mga sanga. Ang bilis ng kilos nila sa taas ay halos imposibleng masundan. Kahit ang mga lawin, hirap silang hulihin sa gitna ng mga sanga. Ang kagubatan ay nagiging parang maze na alam nila ang daan pero ang kalaban ay naliligaw. Sa kabundukan gaya ng Rocky Mountains, ang mga kambing sa bundok ay gumagamit ng matatarik na bangin. Kapag may banta tulad ng lobo o cougar, umaakyat sila sa may kitid at matataas na gilid. Ang mga paa nila ay kayang kumapit sa pinakamakitid na bahagi ng bato. Ang mga mandaragit, kahit gustong humabol, hindi kayang umakyat ng ganun kataas. Doon na sila ligtas. Sa tropical na kagubatan, ang mga tree frog ay gumagamit ng mataas at madulas na dahon. Kapag may ahas na umaakyat para manghuli, mabilis silang lumulundag sa mga dahong gumagalaw o umiikot. Hirap makabalanse ang ahas sa mga to. Ang mga palaka ay marunong ding manahimik at magtago dahil kapag hindi sila gumagalaw, halos hindi sila makita. Sa ilalim ng dagat, sa mga coral reefs, ang maliliit na isda ay tumatakas sa mga bitak ng bato. Ang maliliit na espasyo ay hindi kayang pasukin ng malalaking mandaragit. May mga isda pa nga na kayang ipilipit ang katawan para maisuksok sa pinakamasisikip na butas. Kapag nakatago na sila, hindi na sila mahahanap at nananatiling tahimik. May mga ibon gaya ng pugo o quail na kapag may mandaragit, tumatakbo agad sa makapal at matinik na halamanan. Ang mga ibon ay maliit at kayang dumaan sa mahikipot na bahagi habang ang mga malalaking hayop ay naiipit. Sa loob ng mga tinik, ligtas silang nakatago. Ang mga usa sa gubat ay ganun din. Kapag hinahabol ng lobo, minsan ay tumatalon sila sa ilog. Pero madalas, tumatakbo sila sa mga kapal na damuhan. Ang masisikip na daan ay kaya ng payat nilang katawan habang ang mga mandaragit ay nai-stranded. Minsan, pabalik-balik pa ang takbo nila para malito ang amoy o bakas. Ang pugita o octopus ay may kakaibang diskarte. Kapag hinahabol ng pating o malaking isda, naglalabas sila ng tinta at biglang sumisirit palayo papunta sa lungga o butas. Ang tinta ay magsisilbing usok na panlito. Pagdating sa butas, nagkukubli sila at nagbabago ng kulay para magmukhang bato o paligid. May mga unggoy naman sa South America gaya ng howler monkey na kapag may banta gaya ng jaguar, umaakyat sa pinakamataas na bahagi ng puno. Kayang umakyat ng jaguar pero hindi kayang manatili sa pinakadulo ng mga sanga na manipis at marupok. Ang mga unggoy ay marunong bumalanse sa mga sanga at magtago sa mga dahon kaya ligtas na sila roon. Sa mga putikan, kahit ang maliliit na pagong ay may taktika. Kapag may panganib, bigla silang dumudulas sa putik at lumulubog sa ilalim. Ang kanilang shell ay nagmumukhang bahagi ng lupa. Hindi sila naghahanap ng mga ahas o ibon maliban na lang kung huhukayin sila na bihirang mangyari. Ilog, bato, bangin, putik at mga sanga, lahat ng ito ay may silbi. Hindi lang sa lakas at bilis umaasa ang mga hayop. Ginagamit nila ang paligid nila bilang sandata sa kaligtasan. Ang mga ligtas na lugar na ito ay hindi garantiya pero nagbibigay ito ng isa pang pagkakataon. At sa kagubatan, ang isang pagkakataon ay maaaring magligtas ng buhay. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kita ulit sa susunod kong video upload. Paalam! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!